Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, good morning mga lodi. Grabe mga balita natin ngayon mga lods. At syempre, update tayo sa ating crypto global news, trending news mga idol. Syempre, isa lang ang request dyan mga lods. No? Like, comment, and subscribe lang. Click the notification bell. Check nyo yung mga link dyan sa baba description natin. Libre lang po yan. So ayan, mag-start na tayo agad. Maano to? Malupit ang mga news natin. Pero bago tayo magbalita, ah, bisitahin muna natin yung ating chart. No? So ito mga idol kung titignan nyo sa atin, dito simula nung nag-pump siya, umabot na siya ng ilang percent? Halos 60%. No? Si XRP. Halos 59.5% mga idol. Ayun yung ating up, no? Yung ating percent up. Grabe, umabot na siya ng 1.57, no? 1.57. So, so far mga lodi, ongoing profit natin dito is ayun na, sabihin ko na, ayan na, baba natin 80,000. Mga lods, no? Ayan, no? Ang puhunan natin dyan nasa 2.5 lang, 2,500. Ayan, mga idol. Sabihin natin mga 2,700 o 2,800, mga ganun. Basta wala pang 3,000. Ayun ang puhunan natin. No? Ngayon, ito na yung ano natin. No? Ongoing profit natin. No? 80 years old, mga lods. No? Grabe yun. Grabe yun. Naulit na naman mga idol. Sino yung mga nandito nung may nagawa ko na to dati last cycle. Mas mataas pa dito, 120, umabot ata 120. Tapos ganun lang din, nasa 40, 50 lang din yung ano nun, yung aking margin nun. Mga lods, no? Ano yun from 40 ata yung sa Bitcoin naman ako nagte-trade nun. Tapos umabot ng 90 something. Mga lods, no? So, grabe to. Mga idol, no? O, ayan itong ating ghost position, mga idol, umabot pa ng ganito. Hindi pa siya na liquidate. Tinanong ko si Grok, mga idol, kung meron ba talagang chance na mangyari na kahit na tinamaan na yon tuloy pa rin yung trade. Sabi niya meron, no? Kasi yung week down na yon, usually week lang sa week nangyari yun. At merong mark price, no, na tinatawag. So yung mark price talaga yung hindi tinamaan, mga idol, no? Natamaan niya na yung guhit mo pero yung mark price hindi. So ayun yung sinabi ni Grok sa akin, no? O ayan, mga idol, no? Mag-news na tayo, okay? Update lang tayo sa trade natin no? So punta na tayo dito sa ating mga balita, mga idol. Grabe. So actually, sobrang hype ngayon ng crypto dahil sa nangyaring meeting ni Daddy Trump sa mga crypto guys, and then kinabukasan nun yung meeting na ginawa ng CFTC. Doon talaga na hype yung crypto, lalo ni XRP, no? CFTC Chair Michael Selig says the Clarity Act is the best way to prevent another Gary Gensler from running a rogue campaign of lawfare against the crypto industry. So, syempre, alam niyo naman yung ginawa ni Gary Gensler nung siya pa yung pinaka-SEC chairman. Lahat ng crypto ay inaway niya, mga idol, no? At dinimanda at lahat, no? Kumbaga kalaban siya ng crypto noon. No? So ngayon, ang sabi ni Michael Selig, kapag napasa yung Clarity Act, isa yun sa magiging prevention para magkaroon ulit ng another Gary Gensler. Di ba? Ano pa? Speaking si Patrick Witt naman, White House crypto advisor Patrick Witt told Coinage that if the Clarity Act fails, federal agencies are locked and loaded, ready to go with crypto rule making. So parang dito mga idol, nakikita ko na bibigyan pa nila ng isang chance, no? Yung Senate para maipasa yung Clarity Act, mga idol, no? Kasi parang pipili lang sila diyan yung mga kumokontra. Anong gusto nyo? Yung batas na ginawa, no, ng o pinagbotohan ng buong Senate, o yung batas na ginawa ng SEC at ng CFTC ang kokontrahin nyo? Kasi
kung ang batas ng private kasi to mga idol ng CFTC at ng SEC, wala silang pwedeng i-correct dun, mga lods. No, kumbaga, ang may desisyon talaga nun, yung SEC tsaka CFTC. Hindi katulad ng Clarity Act, mga idol, na yung batas na yun, inaral lahat no, ng mga mambabatas, kumbaga. 'Di ba? So, ano yung pipiliin nila, mga idol? Kasi kung mangyayari yung sa SEC at sa CFTC, baka mas lalo silang mamomblema. Parang gano'n. Kaysa yung Clarity Act yung ipapasa nila. Kaya talagang parang parang meron silang isa pang chance no sa September 15 na pagbotohan no yung Clarity Act at ipasa yon, mga idol. At syempre, kasama na doon yung lahat ng mga hindi bumoto doon, mukhang tablado sa mga US citizen na nagki-crypto sa botohan no sa midterm election. Okay, so ayun yung kasama diyan. Ano pa? Marami tayong balita ngayon. Coinbase CEO Brian Armstrong says crypto clarity is coming either way, no? Through a 60 plus vote Senate bill on September 15 or a new CFTC SEC rules the following day. So if hindi na ito mga lods kahit anong mangyari, 15 kung hindi mapapasa sa 16, babagsak na ng CFTC at ng SEC yung rules nila, mga idol, no? Ayun yan, no? Pero kung may papasa, di maganda, no? Mga loads, no? Medyo happy-happy yan, mga idol. Pero ganun din, ito yung plan B natin, mabigat din parang parehas lang mga loads no? Pero syempre, mas mataas pa rin yung Clarity Act, mga idol. Mas maganda pa rin pag Clarity Act. Pero sabi nga nila nung mga nandito sa meeting nung sa CFTC, lahat tayo gustong maipasa yung Clarity Act. Pero napakaganda ng plano ng SEC at ng CFTC kung hindi siya maipapasa dahil sila na lang mismo yung gagawa ng rules. Which is maganda rin yun. Kumbaga, best option kung hindi maipapasa. Pero ang pinaka best way, o kumbaga, parang sa bara sa pusoy. Dalawa yung way, mga lods, no? Best way yung Clarity Act, no? Yung rules ng CFTC at ng SEC, yun yung pangalawang way natin na malakas din, mga idol, no? Mas malakas lang yung Clarity Act, mga lods, ganun. Tapos, parang dito, ayan. Google report suggests the Federal Reserve could take control. Ito, mga idol, dahil nga nagiging positive na yung mga nangyayari, mga idol, may mga lumalabas na ganitong, alam niyo yun, balita o rumor, hindi ko alam kung rumor to. Pero sabi rito, yes, the Federal Reserve plans to take ownership of Ripple as a global payment solution. Is Ripple buying back XRP as part of their buyback program? Sabi rito, yes, Ripple is buying back XRP as part of their buyback program to take it out of retail hands and into institutional hands. No, kumbaga kukunin ng Ripple yung kumbaga iba-buyback nila lahat ng XRP, mga idol, lalo na sa mga crypto exchange. So mawawala lahat ng XRP niyan. So, imbis na mapunta sa retail hands yan, mapupunta yan sa institution. At pag nasa institution na yan, pwede nang tumaas yung presyo niyan, no? Pwede nilang gawing, ewan ko kung magkano, mga lods. Kaya itago nyo ang inyong mga XRP. Itago nyo yan, mga lodi, no? Kasi mukhang magkakaroon tayo ng supply shock pagdating sa XRP. Ayan yung naisip natin dyan, mga idol, no? Ito naman, huge Wall Street giant Goldman Sachs becomes a largest XRP ETF holders with $86.50 million in total position, mga idol. No, yung Goldman Sachs yan. Goldman Sachs reveals holding in Bitwise, Franklin Templeton, Grayscale, Canary, and 21 share XRP ETF, mga idol, no? So, ayan Canary Capital. Ayan mga lods, no. So, ang bigat na ng hold ngayon ng Goldman Sachs pagdating sa XRP ETF, no. So, grabe. Tapos eto, naniniwala ba kayo dito, mga lods, na sabi kasi dito ng CNBC calls XRP the hottest crypto trade of the year. It is not Bitcoin, it is not Ethereum, it's XRP. Sinabi yan, mga lods, no, dito sa CNBC. The spotlight is on XRP.
Is this just the beginning, mga idol? No, kasi kung hindi ko alam, check natin yung XRP noong 2017. Kung ilang ilang linggo ba 'yon, yung up na 'yon, mga lods, no? Pag minax natin, eto nakamax pala. So 2017, ayan, no, mga idol, kita niyo 'yan. Eto, so puntahan natin dito. Sige, kahit na dito na lang, ayan. Kasi dito, ayan, so asan na? Ito. Anuhin lang natin, check natin kung ilang linggo tumakbo yung uptrend. Kasi dito, December 10 o December 11 nag-start, mga idol, ah, 3 araw tumaas siya rito. From December 10 to December 11, ano ba yan? Ba't bumabalik sa ganun? To December 11, to December 14, 3 days. Ngayon wala pa tayong 3 days, nakaraan lang 'yun, 'di ba? So nag-consolidate siya ng 14 to 18, 4 days nag-consolidate siya, and then umangat siya ulit, mga idol, no? And then December 21, mga idol, nag from December 21 yung pinaka-up niya ulit. Bumabalik ako dun, nakakainis naman 'to. Ano nangyari sa'yo? Ulitin ko, i-refresh ko nga 'tong Pitos na CoinGecko natin, mga lods. So, ang gusto kong ang sabihin sa inyo, mga lodi, magpa-up tayo tapos magkakaroon ng consolidation. Mag-up, magkakaroon ng consolidation ilang araw, and then pinaka ano niya, halos isang buwan mga idol kasi from December 10 or 11, umabot ng up ng January 7, mga loads, 'di ba? So halos isang buwan yung uptrend niya simula nung 2017. Ngayon ilang araw pa lang tayo, mga idol, 'di ba? Halos wala pa. 19. Ano ngayon? 22. 'di ba? 3 days pa lang tayo. So pwedeng 3 days na 'to, mga idol, tapos mag-consolidation ng 2 days or 3 days again, and then mag-up ulit. Pwedeng ganun yung ganun lang yung nasa isip ko, mga lods, no? Pero pwedeng mali tayo. Kasi noong 2017, ganun yung nangyari, 'di ba? Isang buwan, mga lods, yung uptrend ng XRP noon, mga lodi. So kasi yung iba ngayon, nakikita nila, up. Tapos ang mangyayari, nagkakaroon ng consolidation ng ilang araw. So isipin nila, ay wala na, nawala na ng momentum. Pero yung pala, hindi, 'di ba? Kasi ganyan lang yung nakita ko, na sa tingin ko pwedeng mangyari, 'di ba? Ano pa? Eto, isa to sa mga sa tingin ko kaya nag-up ngayong araw XRP just got mentioned in a conversation with the Vice President J.D. Vance of the United States about America's debt, the national crypto reserve, and the future of digital asset, mga lodi. Kasi natatandaan niyo yung sinabi may nagtanong kay Trump dun sa parang nung nangangampanya pa lang siya na ano pong masabi niyo pag sa crypto at sa utang ng ganito? Tapos 'di ba sinabi ni Trump na maybe pwede nating bayaran ang utang ng Amerika ng crypto, 'di ba? Parang gano'n yung sinabi. So ngayon, siyempre ang iniisip doon siyempre Bitcoin, pwedeng Bitcoin, Ethereum. At ngayon ang iniisip na nila is yung XRP, no? So yung Bitcoin hindi naman nababanggit doon, kumbaga crypto lang kasi yung sinabi ni Trump doon. So ngayon, pagdating sa utang, mga lodi, nababanggit ni XRP. Ang tanong, may chance ba na ang XRP ang ipambayad? Kasi yung nasa escrow ng mga idol, nasa escrow ng na XRP ng Ripple, mga idol. Kapag ang presyo, nabasa ko lang to, mga lods, no? Kapag kunyari ang presyo ginawa nilang 589, kasi nabasa ko yun 589 Pag ang presyo naging 589, presyo ni XRP 589, kaya ng bayaran nung mismong nasa escrow yung utang ng US, mga idol. Ayun yung naano. Pero hindi yun sure, mga lods, no? Chismis lang yun. Pero syempre, by the rumor, sell the news nga Pero rumor lang yun, mga idol, no?
Pero kung mangyari, edi goods, maganda, 'di ba? Paldo, paldo sila diyan, paldo tayo mga idol, 'no? Paldo si ano, sino ba yung isang commentator natin na merong 10,000 ba yun o 7,000 XRP, 12,000, kalimutan ko. Paldo yun mga lodi, 'no? So tayo nagbubudega pa rin tayo hanggang ngayon, 'no? At tandaan niyo mga idol, hangga't hindi pa ako hangga't malamang tuloy-tuloy na yung bodega natin nito kahit na umangat pa yung XRP, eh. Titiyempo lang tayo ng 'pag nag-drop magbobodega tayo, gano'n, 'no? Gano'n lang yung ano natin, tuloy-tuloy ang bodega, mga lods, 'no? Tas eto medyo napaka-interesting nito. Alam niyo kung bakit mga idol? Kasi yung mga XRP whales are forming a thick cell wall up to $32. No, kumbaga nakalimit sila ng 'pag ang yung mga ano yung mga whales yung mga malalaking may hawak ng XRP, mga idol, meron silang set na ibebenta nila ang kanilang XRP sa loob na sa presyo na $32. Imagine mga idol, ibig sabihin ba this means that this range is the key target price considered by the whales? No, yung $32. Ibig sabihin naabot tayo ng $32. Dati pa lang mga idol, dati pa lang. Siguro bagong bumili pa lang ako ng XRP noon. Bagong bili pa lang, siguro mga ilang buwan pa lang akong nag-iipon ng XRP noon. Nung bago pa lang din ako sa crypto. Ang prediction ko yun kasi dati nagpi-predict pa ako, gumagaya ako sa ibang mga content creator eh. Pero ngayon di na. Pero dati nung bago ako noon, nagpi-predict ako. Ang prediction ko pa rin noon kahit na ganun is $11 to $31. Ayun yung ano ko. Ayun yung aking prediction noon noon dati pa yon nung ano pa nag-uumpisa pa lang ako noon. So, ibig sabihin medyo malapit-lapit, no, sa mga whales, no? Ito kasi yung position ng mga whales eh, mga idol eh. Lahat sila parang meron silang selling set, no? Nakaset sila na magbebenta sa $32. So, ibig sabihin may chance na aabot siya ron sa $32. Ganun ba 'yun, mga idol? 'Di ba? So, grabe 'yan mga lods, 'no? Nakakaantindi niyan. Antindi. So, aabot pa sila dun, mga lodi. So, sa XRP natin, mga idol, for me, sa ngayon, no, parang nag-i-start na siya, no? Kaya nga sabi ko nung nakaraan, medyo tapos na yung ating, tapos na tayo sa bottom, mga idol, no? Institutions throws $13 million at XRP in a single day. Spot Ripple ETFs absorb $13 million in net inflows on August 20 alone, mga idol, no, bringing the products to a 3-day net inflow streak. Since the start of July, XRP ETF have been only 3 days of net outflows yan nung nakaraan. Pero ngayon and now hold nearly 1.2 billion in XRP token kasi nga balik tayo sa inflow. Diba, idol, no? Sa XRP. Grabe. Sa Doge naman, yung Doge medyo nag-pump din mga idol Sa totoo lang mga lods Kasi yung may hawak akong Doge nakita ko medyo nag-pump din mga lods O, di ba? 16% din pala to. Pero wala akong position sa Doge, mga lods, no? Meron lang akong bodega na Doge. O yan from August 19 din. So nag-pump din pala to mga idol From 4 pesos to almost 6 pesos na ngayon. Mga idol, no? Matindi rin pala to. Nasaan na ako? Oh. No? So, goods din yan sa mga dog lover, mga idol, no? Sa Pi Network set September 15 target for its protocol 27 mainnet upgrade. Naku, nakakailang upgrade na tong Pi Hindi pa rin ako na-eligible dun sa, tama ba yun? Na ano? Ha? Oo, sa number 9, hindi pa rin ako nakakapasa ron. Hindi ako na-approve. Pi Network core team began upgrading its testnet to Protocol 27 on Friday. No, following the completed Protocol 26 upgrade on mainnet, the new version centers on smart contracts authentication. The upgrade is set to give accounts and applications a more advanced way to authorize transactions with the Pi mainnet move targeted for September 15. So September 15, ito yung botohan mga lodi, chichempo pa nila dun. No? So ayan.
So, punta na tayo sa ating mga ano, hindi last na 'tong, sa Cardano. Mukhang, maraming Cardano boys ang, malungkot, eh. Ano kaya 'to ngayon? Cardano's Peras proposal would cut waiting for near certainly from hours to minutes. O parang bumili sila. Today, offer settlement not finality. Ang ADA blocks get safer as more stock on top of it and near certainty can take hours. Per info, kumbaga parang bumili sila dito mga idol, no? From hours to minutes na, no? O, ayan. So, dito tayo ngayon, mga lods, no? Nakita nyo ba to? Kasi magbabasa ang comment ngayon. Gusto ko magbasa ng comment ngayon, eh. Pero dito muna tayo. Nakita nyo ba yan, mga idol? Ang ating mga robot, mga lods, no? Dito muna tayo sa mga trending news, mga lodi. So, may tatalo na kay Alex Ayala, mga idol. Di ba? At this rate, sabi nga rito, Rafael Nadal might have to come out of retirement just to defend humanity's honor against humanoid robots. Ayan, syempre yung mga robot na yan, siguro nakakakalkula ng bilis yan, ng lakas ng tira, di ba? Eto, ang dami, parang tennis ngayon yung ginagawa ng mga robot. Kumbaga pati yung di ba nakikita natin mga bakbakan, tapos mga trabaho ang hahanapin nila. Ngayon pati sports sasakupin na nila, mga idol, no? Oh. Alala ko tuloy yung ano eh, yung Prince of Tennis eh, no? Wow. Ano ba yung special Tesca zone eh. Si Tesca, di ba? Meron siyang Tesca zone eh, yung bumabalik-balik sa kanya yung bola. Ayan, ito pa mga lods, ito kita niyo yun, mga idol. Ito yung ano, ito, 'di ba? Sports din 'to, UFC. Di ba? Ang lupit Pero ang tindi nito, mga idol, umikot sidekick pang! Talsik yung mata niya kita niyo, boom! Grabe na yung mga robot ngayon, mga idol, no? Talagang sana entertainment yung ibigay nila sa atin, no, mga idol, hindi problema, no? Kasi mamaya talagang magka-problema tayo pag ganito, mga lods. Speaking mga lods, over 2,000 humanoid robots are set to face off in Beijing, mga lods, no? Ayan, ang dami naglalakad, kita niyo yan, mga idol. Gravities, di ba? 2,000 humanoid robots, mga lods. Bringing together 2,056 humanoid robots from 16 countries. But this year, it's not just about strength. A competition is stepping closer to the real world. Now, with robots taking on practical challenge such as assembling of components, transporting materials, cleaning environments, performing rescue operations, organizing books. Compared to the inaugural games, the number of teams has surged by 138%, while the total number of competing robots has quadrupled, mga lods, no? Dumoble, nag-quadruple. Nag 4 times. Sorry. Ito pa, mga lods, ito yung pinakamaganda. Kita niyo yan? Gravities, mga lodi, parang totoo na, no? Parang totoo na, mga idol, no? A glimpse of the hyper-realistic humanoid robots at the 2026 World Robot Conference, mga idol. Di ba? Grabe, Paano kaya, no? Sa mga, talagang mangyayari siguro talaga yan. Yung mga ating mga weird guys, no? Na mag-aasawa ng robot. Naalala nyo dati, di ba, sa Japan nangyayari yun? Yung nagpapakasal sa microwave, nagpapakasal sa mga sa mga gamit nila, 'di ba? Ngayon, kung mayaman ka, pwede ka na magpakasal, mga idol, sa gusto mo sa ikaw sana ma-customize yung face, no? Ayun ito nyo, 'di ba? Mukha na talagang naka-Barbie arms pa Alam niyo yun, yung Barbie arms, 'di ba nagpaganon si Andrea Brillantes, Barbie arms. No, ayan
So, ikaw na mamimili mga lods, oh, 'di ba? Kaysa naman yung rice cooker yung pakasalan mo, 'di ba? Yung iba nagpapakasal sa goldfish, sa Japan, 'di ba? Sa mga AI ano nila, AI something. Oh, dito, talaga mukhang tao na yung papakasalan mo. Kaya lang, ang tanong kung papayag yung mga magulang niyang robot. Punta na tayo sa mga comment niyo Call ng mga lodi. CFTC yung Ayan, punta na tayo. Grabe, grabe. Oh, good morning sa iyo, Arnel Sapitanan. Ayan, si Mabel Zambales. Good morning, idol. Si Kuya Cry to Channel. Ayan. Magaling talaga ito, idol ko mag-announce ng crypto, madali maintindihan. Ayan, sabi ni idol. Salamat, idol. Si Aaron Pomar, natandaan mo si Jim Cramer? Sabi niya ibebenta niya lahat ng asset niya sa crypto after 20 plus days. Oo nga, no? Talagang inverse Kramer eh, no? Siya nga pala mga idol napanood niyo na ba 'to? Ayan, yung Project Hail Mary. Ang ganda niyan, pinanood ko kagabi kaya ako napuyat eh. 2 oras pala 'yan. Pero ang ganda, mga lodi. Hindi siya yung normal na Ryan Gosling na arte. Si Ryan Gosling kasi parang si ano 'to eh, sa akin sino ba yung asawa nung anak ni Robin? Basta yun, yung ano, kahit masaya, malungkot, galit, parehas lang yung mukha. Parang yung arte niya normal lang. Pero ngayon, ang bangis ng arte dito ni Ryan Gosling. Matindi, maganda yung panoorin niyo sa Prime. Meron yan sa Prime. Yun, no? Si Christian Santos. Inip ako sa XRP, sabi ni Idol nako. Sa XRP, nag-close ako. Nako, patay. Bad trip talaga yun, Idol. No? Kaya nga sabi, may mga tinatawag tayong yung paper hands, tsaka mga golden hands. Golden hands, parang kaya ano yun, Di na ba yung nagmamasa ng tinapay? Si Yakitate Japan ba yun? May golden hands. No, ayan. Ferdinand Deser, shoutout sa iyo, idol. Si Musan Thumbnails, ayan. Bro, solid content on crypto plus news. I'm a thumbnail designer. Can I make 2 pre-cleaner samples for your channel? Let's get more views on these XRP videos. Ha? Okay lang ako, idol. Pero okay lang. Okay. Madali lang naman sa akin gumawa ng aking mga thumbnail kasi dati akong graphic artist, mga loads, no? Hindi naman sa pag nag-ano ako, top 1. Nag-top 1 ako sa klase namin yung ako ay graphic artist. Kaya habang no? Hindi, totoo yun. Real talk yun, mga loads, no? Kaya nga yung mga thumbnail ko, ako lang yung ano yan eh. Gawa. Tsaka talagang nagpipix lang ako sa ganyan kasi sa ngayon, madali nang gumawa ng thumbnail. Mga idol, no? Ito, tignan nyo, punta ako ng ChatGPT. Bibigyan ko kayo sample. Ayan Tagalog pa. Gawan mo ako ng thumbnail sa YT na nag-pump. Ayan ang XRP, no? At bullish sa crypto. Ayan Kasi ganito na lang ginagawa ng ibang mga thumbnail. Nagta-thumbnail sa YouTube, mga loads, no? Hindi ko alam kung kay ChatGPT, siguro kay Grok, kay Gemini, kay Meta AI, nagpapagawa na lang sila ng mga ganito. So balikan na lang natin 'yan mamaya, no? Ayan. Speaking sa idol natin nagta-thumbnail, no? Kahit hindi gaano nakapagbodega idol, ang importante walang naibenta noong nasa bottom tayo. Tama ka diyan, Meowsy. No, nag-hold ka ng malupit, meron kang golden diamond hands. Golden hands and diamond nails. Possible ba na umabot price ng XRP sa 400 to 500 PH, idol? Sana mapansin. Salamat po. Hindi kasi lilipad agad yan to 1K USDT per XRP. Kumbaga, pag lumampas na si XRP sa 5 USDT, lilipad pa din agad ng 100 to 200 USD. Then 1K USD, then beyond. Ang tanong ko, kaya ba ang supply ng XRP punan ang ganong price? Pwede yan, mga lods, no?
Sa tingin ko puwede 'yan. Eto na, oh, 'di ba? Ang dali lang. Ayan na, sabi ko, "Gawan mo ako ng thumbnail sa YT na nag-pump ang XRP at bullish sa crypto." Oh, ayan, ito na yung ginawa niya 'no. Oh, may dinagdag pa siya, oh, the next big move. Oh, XRP ta's meron pa mga coins. Di ko nga din sinabi na lagyan niya ng Ethereum na coins, eh. Oh, may Bitcoin pa 'yan, ayan, oh, ito sa gilid, oh. Oh, 'di ba gano'n lang. Pero yung sa'kin kasi, yung thumbnail ko kasi mga lodi, original ako may ganyan. May ayan 'no, ako lang ang ano niyan, ako lang ang may gawa niyang mga ganyan, oh, 'di ba? Although, siyempre yung mga photo ng mukha ng mga tao hindi kinukuha ko lang din 'yan. So, kumbaga original ano 'to, concept, hindi. Pinagsasama-sama ko lang yung mga picture. Siyempre parang ang focus kasi diyan mga idol, maintindihan agad 'no, kung ano yung magiging topic. 'No, tapos yung reaksyon mo, parang ayun yung diyan yung mukha, eh, ibig sabihin masaya ka pagka ganyan. Bakit ka masaya? Kasi lumilipad, kasama ka ba? O masaya. Tapos ano, XRP, o so gano'n lang, basic lang, hindi na masyadong komplikado. So gano'n yung ano ko niyan, yung sa thumbnail natin, okey? Pero salamat sa'yo idol, salamat kay Mosan Thumbnail, mga lodi. Shoutout sa'yo. Kasi yung sinasabi mo na 400 to 500 PH, magkano ba 'yan? Sa dollar, $4, $5 ata 'yan, eh. Yung 500 o $6, di ko alam. Tignan natin, okey? Tignan natin. $500 is 600 ay hindi, 500 pesos, ayan. ₱500 is $8, 'no? Kung sa tinatanong mo kung aabot ng $8 si XRP, for me kaya siguro 'yan. Ito $6 pala yung 400, 6.5, 'no? So, for me, kasi nga ang prediction nga 32, eh. Yung mga whales nga, eh, 'di ba? Ang ano nila $32, eh. Saan na yun? Nawala na yung news natin na yun, Basta yun, 'di ba kanina sa news natin 32. So, magkano yung 32 sa ano, sa $32 magkano? Oh, 19. Yung mga whales nagse-set sa $32 which is 19, oh, 'di ba? Share ko lang TV, paldo-paldo, Jeb, sabay-sabay tayo lahat. O ayan, shoutout sa'yo, idol. Mula noon hanggang ngayon, Kuya Jeb, nakahabol, nakabili ng 1K XRP sa price na 68 pesos per XRP. Long, yung 759 XRP ko, nabili ko ng 190 per XRP. Sana makabawi. Ayan. Idol, mo sinasabi lagi yung iyong ano, yung mga nabibili mong XRP sa mga tao mga idol kasi ayun ang isa sa unang rules. Huwag mong sasabihin kung ilan ang crypto mo. At pangalawa, huwag ka magtatanong kung ilan ang crypto niya. Ayun yung second rules. Si Edwin Mangaba, shoutout sa'yo. Si Clarissa Haban, magti $3 na sana nang makabawi sa lugi, sabi ni Idol. Shoutout sa'yo, Idol. Si Francisco, ayan, shoutout sa'yo. Si TikTok Best, paldo ka na naman, boss. Shoutout from Korea. LD, oy, shoutout sa'yo dyan sa Korea. Saan Korea ka ba, Idol? Dalawa yan, eh. Sabi ni Winefredo, ako boss Jeblo, 2018 pa ako may hawak na XRP. Nabenta ko lang nang nabenta pag oras ng gipit. Pag walang panggastos, buti na lang meron pa akong tira sa OKX kahit kung dapat pagbayarin si Gary Gensler. Nakakagigil pa naman yun kasi siniraan niya ang XRP. Kaya nga, ayun ang sabi, di ba? Yung Clarity Act, mapiprevent, no, yung another Gary Gensler na makapasok sa crypto industry. Grabe, tumagos yung XRP, sabi ni Francisco. Shoutout sa'yo. Paldo ang mga may hold ni XRP, sabi ni Idol. Sabi kasi ng karamihan sa mga OG Pinoy crypto analyst, bear market na daw. Mali-mali naman sila, sabi. Ayan, hindi tuloy ako nakabili kasi inaantay ko mag 0.8 ang XRP. Naka-ready na budget ko pang dagdag bodega. Nako, Idol. Kaya nga meron tinatawag na tayong DCA, no? DCA, no? Habang bumababa,
paunti-unti kang nagbobodega kasi hindi naman matitiyempohan ng bottom mga lods, no? Lalo na 'yan yung kung meron kang target, puwedeng mapunta diyan, may chance pero, kasi nung nasa baba na tayo, under the dollar na tayo, mas malaki yun na yung chance na mag-bounce kaysa dumiretso pa sa baba kasi ang lalim na, mga idol, no? Pero ngayon, kasi ako, alam niyo naman lagi naman ako nag-update everyday. Alam niyo naman yung sinasabi ko, alam niyo naman yung, posisyon natin pagdating diyan. Bumaba lang ng konti 'yan, nagpo-posisyon na agad ako, nagbobodega na ako, gano'n. Hindi ako nag-aano sa mga price, mga idol, 'no, kasi yung mga naghihintay minsan kapag hindi talagang hihintayin nila yung price na gusto nila, eh. Pero kung, hindi siya dumating dun and then nag-bounce na, yun may chance talaga na may iwan ka. Grabe, paldo-paldo ka na idol, sana nakasabay ako sa'yo, sabi ni Jeremiah De Gracia. Pengway Coin, shoutout sa'yo idol Jeremiah. Pengkalag, si Joseph Berdin, si Aldrin Matalog, shoutout sa'yo idol. Si Binance, ayan, si Binance nag-aano sa akin, no? Naalala ko pa nung P2 pa lang ang XRP, meron akong mahigit 1,000 XRP. Alaala na lang, sabi ni idol. Pwede naman bumili idol, no? Up lang XRP. Shoutout po Lord at salamat po sa update. Ayan, sabi ni Pilhabis. Always yan idol. Salamat sa iyo. Si Aragayanatan. Aragay Anatan. Ayan. Boss Jeb, holding pa din since 2019. Take profit ng 20% ng holdings last 2024 November. Boss, tapos na ang privacy coins pump. Next na siguro ang utility coins. Yun, inshallah, sabi ni Idol. O, ayan. Shoutout sa'yo, Idol, ha. Matsalab. Ano ba yun? Ano ba yun? Matsalab? Matsalab? Hindi. Laging sinasabi sa kanya ni Dorobo, eh. Parang pagbabati siya sa GC namin. Ganun yung mga salita. Boss, patulong. Hindi ako makapag-facial verification sa OKX. Paano ba dapat gawin? Nako, Idol Victorino Torres Jr. Nako, wala akong OKX kasi mga idol, Bitget yung gamit natin, eh. No? Kaya kapag may mga ganyan, nako, hindi ko alam yan. Kasi wala akong app ng OKX, eh. Siguro tingin ka na lang sa kanilang information, may mga ganun yun, di ba? Ano ka, yung parang sasangguni, i-guide ka nila. Ayan, sabi dito ni Clavis, ayan hindi ko pala na-like to. Ang dami ng positive news sa crypto ngayon, paldo na ang mga nagtiisalong. Ayan, sinabihan ng Pentagon yung top university to cut ties with BRICS members. Paano yung mga foreign students? Ayun nga yung naisip ko mga lodi, lalo na kung scholar ka sa Harvard, tapos taga-China ka, 'di ba? Di nadamay ka pa sa away nila, no? Imbis na ang gagawin mo na lang din siguro, pwede kang mag-American citizen. Di ba may mga ganun doon? War is business, kaya nga merchant of death yung tawag sa mga business owners ng mga military weapons. Grabe. Tama ka diyan, idol. Si ano yun, si Clavis, no? Sherman Matabang, ayan. Mga tinanim, namumulaklak na. Malapit na lumabas ang bunga, boss. Ayan, shoutout sa iyo, idol. Si Baby Boy Bato, King Shangsheng, ayan, shoutout sa inyo. Mr. Ads, isang aral, Lods. May diamond hands ka. Ako wala, Lodi, sabi ni Idol. Dapat lagi tayo updated, guys. Kaya, Boss Jeblo, lang tayo makinig at mag-like and subscribe. Sa September 15, bullish uli. December at January, February, bullish uli yan. Dream, believe, survive. Starstruck. Hindi naman, nag-news lang tayo, mga Lods. No? Hindi ko rin naman alam yung mangyayari. Kumbaga, tinutunugan lang natin. Kaya nga tayo nagbabalita, para malaman natin yung pwedeng mangyari. Hindi sure na mangyayari, kasi didepende tayo sa news. 'Di ba? Kung binalita na bad news, syempre, malamang may ganun, no, mga mangyayari. Pag binalita na good news, di good news tayo, no? Kaya nga may mga rumors tayong binibitaw dito. May rumor kasi natatandaan niyo noon, nung bago mag-meeting yung mag-ano ng meeting si Trump tsaka yung OG ng crypto, mga OG ng crypto. Hindi pa naman sure yun, Kumbaga ano pa lang, rumor pa lang yun noon,
O may rumor na magpapa-meeting daw si Trump, ganito ganyan. O, 'di ba? Siyempre 'pag rumor, hindi pa 'yun sure, hindi pa natin papaniwalaan. Pero ako, alam ko na na puwedeng mangyari 'yun kasi siyempre, oo nga 'no, sana ganito ganyan 'no. Oh, nangyari nga, 'di ba? Kasi kaya nga sabi, "By the rumor, sell the news" na, eh. Kumbaga sa rumor pa lang, magbodega ka na, sa rumor pa lang mag-posisyon ka na. Kasi once na mangyari yung rumor na 'yun na 'yun. Kasi once na na-confirm na 'yun, pataas na agad 'yun. Kumbaga wala ka ng ano, wala ka ng habol kasi nga na-confirm na, eh, 'di ba? Marami na agad magpaano nun, susugal at, alam mo 'yun, aangat na agad yung price. Pero kung nung rumor pa lang nakalapag ka na, 'di goods, 'di ba? Santos Jandel, shoutout sa'yo. It's Pinas News, ayan. "Ang masabi ko lang, ko na lang ang sarap," sabi ni Idol. Si Ubusan Junasan, "Sana all loads laging paldo, buti ka pa loads, swerte lagi sa position mo. Akala mo lang lagi idol, pero meron din tayong mga bad days." Congrats sa'yo Lods, sabi ni Books. And present Lods, ayos Lods, naramdaman ko din ang bull run. Thanks Lods, more power. Idol, hapon na. Kanina pa kita inaantay. Mag-update. Idol, sayang naubos ang puhunan ko pero all in pa din sa XRP, negative 40% ko. Pero ngayon, konti na lang. Makakabawi na sa 1.4 yung entry ko. O yan nasa 1.5 na ata eh. Ilan na ba? 1.59, magwa 1.6 na. Ano na? Oh my God, 83,000. Butal lang yung puhunan ko dyan. Nasa 3,000 lang yung puhunan natin dun. Ang tindi sana umakit nasa 8 to $10 XRP. Sabi ni John Del Jose. Imagine kung umakit ng $10 at $8 yung XRP, imagine yung position natin. Kung magkano na yun. Alam ko pag nag $7 si XRP, nasa 1 million pesos na yung panalo natin dun eh. Eh yung tinanong ko kay ano yun eh, kay ChatGPT. Pag nag $7 si XRP, yung position natin na to, ayan, 1 million na yan. O 84 na oh. Nasaan na ba? 1.6 na, mga idol. Bigyan kita honey boss pag nagkita tayo sa SM Fairview. Salamat boss Jeb. Lagi ka ba nandun sa SM Fairview idol? Si John Robert Damdam. Ayan. Puntahan na lang kita. Saan ka ba? Peng honey. Baka honey na chocolate yun Paborito ko rin yun. Samantha Sabrina Cortis, present, tagal-talaga loads. Nainip na si Idol. Dami na inip ngayon eh. Coron ako, ayan, shoutout sa'yo. Good day, Jeb. Kamusta? Malupit ang naganap kay Ninong Brad Garlinghouse. Yes, Kevin Alipio, shoutout sa'yo. Si John Robert, si Cerezo Joynil. Anong magandang balita, Idol? Ayan alam mo na. Alam mo na ngayon, Idol. Reynaldo at si Books ang nag-champion sa ating comment section, mga idol. Ang lupit nyo. Salamat sa lahat ng nag-comment, sa mga nagla-like ng video natin. Shoutout, ayun lang inihiling ni Kuya Jeblo, mga idol, no? Like, subscribe lang po. At click the notification bell, para lagi kayong updated sa ating mga video. So, mamaya mag-update ulit tayo gabi, mga idol. No, so kita-kits tayo mga loads, no. Sana maganda ang inyong araw ngayon, mga lodi. Huling tanaw. Pung 85. Mag-86 na. 86 muna bago tayo magtapos. Boom! 86. So, ayan. Kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid, no? So, kapit lang mga idol. Mamayang gabi, kita-kits ulit tayo. Magandang araw at What's up? What's up? okay. Bye-bye you.